kaibigan nating mahal. Kailangan yung tayuan yung prinsipyo. Kailangan nandun ka lagi sa tama. Para ito sa mga tunay na lalaban para sa bayan. Pagkamali, banatan. Pero pag tama naman, palakpakan natin. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama, palakpakan. Pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama, palakpakan. Pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo ay nanonood ng Banateros sa SMNI. Ako po si Boss Dada. Ako naman si Master Judea. At ako naman po, si Jay Guevara. At ako naman po si Coach Oli. Coach Oli, kamusta naman? Kamusta naman Ang ang pogi, Japan? pogi. Ako, na-miss ka namin dito sa studio, kaya pinagkukwentuhan ka namin. Sabi nga namin, miss ka namin. Yung Rolex, yung ano, patek mo daw dyan, ipakita mo nga sa amin. Oo. Yung patik-tik. wala. Oh, yun nga, no, mga partners, tayo po ay mapapanood ng live sa mga cable partners natin sa SMNI, syempre SMNInews.com, YouTube channels, and Facebook Banateros Official. At syempre mga Facebook pages and YouTube channels ng Banateros Brothers, Coach Oli Banatbay, Master Judea, Jay Guevara, and Boss Dada, DZR 1026 News. At syempre yung kapartner mo sa balita at serbisyo. Ayun. Ayan. Syempre, magandang gabi sa mga kababayan natin, Banateros worldwide na nanonood ngayon, na talaga namang nakaabang sa mga may init na balita at syempre yung mga may init na balitaktakan dito sa Banateros sa SMNI. Coach Oli, kamusta naman ang iyong ang iyong bakasyon? Kamusta kayo dyan? Medyo pasensya na. Kaya lang kahapon po nag-celebrate tayo ng birthday ni Daddy. Ah yes, binati namin Coach Oli. Happy birthday, Attorney Cristobal. Salamat sa pagpapalaki mo sa mga kuya ko. Ayan. Daddy, Ano nangyari sa boses ni Jay? Nakakaawa naman to si... Kinalmot eh. kinalmot eh. Oo, kasi daw uminom daw siya ng gumuguhit. Oo. Oo, parang blade, gumuguhit. Kaya ayan, nasugat ang kanyang lalamunan. Hindi, palagi ko nag-concert yan, Coach Oli. Pero grabe, nakakamiss dyan, ha? Hiyang Miss na na miss hiyang, ko ha? na yung SMNI dyan, ha? Coach Oli, hiyang ka sa klima dyan sa Tokyo. Mukhang namumula-mula ang ko. ganda, Ano? ang ganda ng aura mo. Ibang klase talaga pag nakakapagpahinga, mga partner. Kakakain mo lang Ay, ng oo. ramen, ano? Namumula yung ilong mo eh. Oo. Oo. Ayun, sabi na nga ba eh. Favorite namin ni Coach Oli yan eh. Grabe, no? Ang Puntahan kami unang-unang dito kung ni Boss gustong Dada. unang-unang gustong pag-usapan, Coach Oli, itong nababalita dito sa social media, mga bossing, na yung mga fact-checkers daw ay inalis na ni Mark Zuckerberg. Kasi kahapon, Coach Oli, yan ang kwentuhan namin dito ni Jay Guevara, yung mga pagti-takedown sa mga channels, sa mga social media accounts noong mga hindi pabor sa mga pagnanakaw sa Pilipinas, sa gobyerno, o masyadong critical yung mga fact-checkers natin dito. At saka nakikita nga natin na parang targeted. Nakikita natin na yung mga natatanggal, yung mga nasa shadow ban, yung mga nawawala sa social media bigla-bigla, usually mga accounts ng mga supporters ng mga Duterte. Unahin kita, Coach Oli. Maganda bang balita ito na actually ang sinasabi nila na nagfa-fact check dito sa Pilipinas is Rappler and Verifiles. So kung totoo itong balitang ito sa Facebook, sa tingin mo, Coach Oli, ano ang magandang magiging epekto nito sa laban natin sa katiwalian? Fact checker ba yan o fact checker ata yung mga yan eh. Pero alam mo, sa totoo lang na-experience ko po talaga yan. Wag na nating i-deny. Wag na po tayo magbolahan. Yung mga fact checker na yan, mga peke yung mga yan. Fake checker. Diretsuhin ko kayo. Fact checker yan. Kasi sa akin na-experience ko yan eh. Ito hindi ko nabalitaan. Ito yung na-experience ko. Yung YouTube ko at yung Facebook ko halos sabay yan. Nung simula, ang lakas ng growth. Biglang yung Facebook nag-stop.
Tapos yung YouTube, tuloy-tuloy. Sa katunayan, yung increase ko sa subscribers and including views this year is nag-times 3 compared sa Facebook? sa last year, Oh, yeah. sa 2023. Pero itong Facebook na to, lintik na yan, hindi na gumalaw. Kaya alam ko yan eh. Naka-shadow ban tayo dyan. Totoo yan kasi yung mga yan, binabanatan natin yung mga inodoro na yan eh. Galit yung mga yan. Yung mga nalaos na, sila yung nawala sa linya. Kasi dati sila ang sikat. Ang usapin dyan eh, Marcos versus them eh. Oo. Eh ngayon, naitsapwera yung mga yan. Nung binanatan talaga yan. But anyway, sabi ko nga, God is always the equalizer. Pagka meron kang talagang ginawa, darating din ang panahon, babawiin sa'yo yan. Pag mali ang pagkakalagay mo ng sitwasyon or meron kang pang-aabuso, babalik yan sa'yo. And this time, eto na Boss Dada, yung sinasabi nating paghuhukom. Matatapos na sila. And definitely, itong linya nila dito sa Senado, wala rin. Inodoro. Bagsak din nila dyan, inodoro. Kaya itong sinasabi mo mga rappler na ito, ay nako, wala na talaga sila. Laos Napakaganda nga na. yung sinabi mo, Coach Oli, kasi hindi ba, nagpaplano nga ang Congress na ipatawag yung mga vloggers dyan sa Kongreso para imbestigahan di umano or kuno. Oo, pero parang tila mo, para sa akin, yung pagtatawag na yun, Master Jidel na partner Jay, pag-curtail yun or pag sakal yun, sikil sa malayang pagpapahayag. Pero ito, in the spirit of free speech, ika nga, sabi ni Mark Zuckerberg, tatanggalin niya na yung fact-checking. Kasi dyan sa, yung Rumble, yung X, actually maganda maganda ang bakbakan dyan. Walang walang filter dyan, Walang mga filter. partner. Master Judea. Sa akin naman na napakagandang development ito, no? Unang-una, magkakaroon tayo ng patas na laban ngayon. Kasi katulad ng mga sinabi ng mga kapatid ko dito sa Banateros, tayo talaga yung sinisikil yung mga Duterte supporters. Katulad nga sinabi ko kanina sa vlog, no? Na ito ay magandang pangitain sa atin. Kasi dalawang presidente na ang ipinanalo ng social media. So ngayon, pilit nila na pinapatumba ang mga supporter ng mga Duterte sa social media. Pero sa pamamagitan nitong move na ginawa ng Meta, magkakaroon tayo ng patas na laban. So paano yung patas na laban? So ibig sabihin, hindi na basta-basta mati-take down yung mga post natin sa Facebook, lalo-lalo na kung wala namang nilalabag na rules diyan sa Facebook. Ang nangyayari kasi dito, parang tinatarget nila yung mga accounts or yung mga post na hindi pumapabor sa kanilang kagustuhan or doon sa mga politiko na sinusuportahan nila o yung mga nagbabayad sila kung halimbawa, di ba? So ngayon, ang nakikita ko dito, gigil na naman itong mga politiko na galit sa social media at lalo pa silang nanggigil nung in-announce ito ni Mark Zuckerberg dahil mawawalan sila ng karapatan para i-demolish or walisin ang mga social media ng mga bumiber sa kanila at sumusuporta doon sa kanilang mga kalaban. So nice job ito. Kasi tayo, bilang isang mga content creators, hindi naman tayo gagawa basta-basta ng isang content na makakasira sa atin dahil unang-una, Tayo yan. reputasyon natin yan. Hindi kami gagawa ng mga bagay-bagay or content na ikakasira namin, ikakapahamak namin, or magva-violate sa Facebook or dyan sa rules ng Facebook. So, ang nangyayari kasi, tinatarget, katulad na sabi natin kanina, tinatarget yung mga supporter ng mga politiko or mga personalidad na ayaw nila or mga kalaban nila, mga partners. Jay Guevara. Jay. Yun. Maraming mawawalan ng nito, income. Yan. Kasi di ba, dati kasi kasali ako sa sa mga tao na halimbawa, may kagalit ka sa Facebook, may malaking account, may malaking page. So, para ma-block yun, magbabayad ka ng mga account para yun. I-report. I-report. Yun. So, kasi kasama na yan dyan lilinisin na lahat dyan Kung
kung yung sinasabi nga ni Mark na ganyan yung gagawin niya, kadalasan kasi ngayon yun ang ginagawa ng mga kalaban, lalo na ng mga pulangaw. Pulangaw is mga Marcos supporters. Ngayon yung ginagawa nila, i-report, magbabayad sila ng 100,000 sa mga page, sa mga account, i-report yung mga page. Tapos isa pang mawawalan na, ang kinagandahan pa dito, magiging patas na yung laban. Tama yung sinabi ninyo kanina. So, ngayon, hindi na tayo matatakot na mag-post kahit na against sa government kasi meron ng ganito. Tsaka yun nga, sinasabi ko, may mga mawawalan ng income. Marami. Kasi ano yan magkano ang binabayad niya? Halos 100,000. Para lang halimbawa, ipaano mo yung SMNI page. Tapos, Itong kinukwento mo, Jay Guevara, personal experience ko to, ha? Personal experience ko to. Halimbawa, SMNI page. So, magtataka si Facebook, bakit pinapa-shutdown? Bakit nawawala? Bakit gustong tanggalin? Siyempre, hindi rin naman sila papayag ng ganun. So, kailangan maraming mag-report. Yung kadalasan kasi yung yun yung kadalasang gusto ni Facebook. Pag marami nang nagre-reklamo sa page mo, doon sila action. So, yun ang ginagawa ng mga anti sa atin, anti-Duterte. Mag-uupa sila ng mga account at i-report nila yung mga... magmamass report. Oo, i-mass report. Totoo yan. Kasi- Sige, diretso. Kasi kung magtataka tayo, bakit yung mga ibang page, ang titino naman ng ginagawa, hindi nagmumura, wala namang ginagawa, katulad lang na SMNI, pero bakit biglang na-take down? Yun yung ginagawa nila. Meron pang Jay, natatandaan ko, meron pang parang campaign na lahat ng mga connected sa KOJC at SMNI na mga accounts, kahit mga personal accounts ng mga, let's say, member nila, tinitake down din Ayun, totoo yun. Lalo na, Boss Dada, noong kagasagsagan ng siege, para hindi siguro mapanood ng taong bayan, yung nangyayari doon sa Davao, tinitake down nila. Tinitake down. Tsaka madugtungan ko lang, yung una-una, yung pag sinabi kasing tatanggalin yung fact checker, lahat na yan Kasama na yung mga trolls, pag yung mga account na ginamit lang para pang-report, tapos hindi naman gagamitin. Yun ang hindi klaro, Jay Guevara. Hindi, dyan nasa yan. Nasa kasama yan dun. Sa ni... Mark Zuckerberg. Hindi ko lang mabigkas yung apelido niyan Mark Zuckerberg. ni Mark. Andun kasi yan, kasama na doon. doon. Accounts, tatanggalin. Tatanggalin. Tapos walang fact checkers. Oo. Okay. Maganda Actually, ito maganda Kasi, di ba, Coach Oli, nasaksiyan namin ni Coach Oli yung malayang pagkilos dyan sa Japan nung nakaraan para kay Inday Sara tutulan yung impeachment na napipinto para sa kanya. Nanggaling din tayo sa Amerika at talagang dyan sa ibang bansa, napapractice yung freedom of speech, yung freedom of expression, lalong-lalo na yung freedom to assemble and mag-rally. Kasi talaga namang talaga naman dapat nire-respeto natin yan. And naging saksi kami ni Coach Oli dyan sa Japan na talagang nakita namin yung respeto ng gobyerno ng Japan doon sa mga nagpapahayag ng kanilang saloobin. Mantakin mo, nilagyan pa kami ng escort na mga pulis. Mga uniformado at saka hindi uniformado, may mga mobile pa na naka-escort sa amin para lang maging safe yung aming pagmamarcha para maihayag yung saloobin ng mga Pilipino dyan sa Japan patungkol sa mga hindi magandang nangyayari dito sa Pilipinas. Samantalang dito sa Pilipinas, mag-gather ka lang, kahit ilan lang kayo. Katulad dyan, yung Friday group dyan sa EDSA. Pilit nilang hanggang ngayon daw, hindi na daw umaalis yung mga pulis dyan. Tsaka may dinampot doon. May dinampot pa dyan nung nakaraan, hindi na umaalis yung mga pulis dyan. Talagang hinaharangan na nila yung mga lugar kung saan nag-assemble nung mga nakaraang araw, yung Friday group na tinatawag nila. Kasi may Friday group, nagkikita-kita dyan, sumisigaw ng kanilang pagkadismaya sa gobyerno, tapos umuwi rin sila kalaunan. Pero natatakot sila sa pag-assemble ng mga tao. Bakit kayo natatakot kung wala kayong ginagawang kabulastugan? Pero on the other hand, Coach Oli, alam ko kokomentuhan mo to, kapag nawala yung fact checkers, ang problema naman,
mafa-flood din ng Facebook ng mga peking impormasyon at mga peking mga balita. Yun ang hindi maganda rin naman dito. 'Di ba, Coach Oli? Merong pros. Oo. Makakapag-express ka ng iyong saloobin, pero meron din yan cons, which is sigurado tayo na yung mga propagandista magte-take advantage talaga dito. Kaya nga tinanong ko si Jay kung yung sinasabing listahan, yung mga troll accounts, yung mga fake accounts, yung mga iba-iba. Kasi makikita mo, pag nag-post, etong mga, yan, halimbawa si Zaldico, nag-post. Pag nakita mo, yung mga nagla-like sa kanya, nagko-comment. Talagang mga Vietcong, mga Vietnamese, Vietcong. mga Indiano yung mga pangalan eh. Tapos walang follower. Walang follower. friend. Tapos naka-lock profile. Coach Oli, anong opinion mo dyan? Tama ka, Boss Dada, dahil dito naman talaga ay may mga pros and cons. Pero siguro tama din yung sinabi ni Jay Guevara na para maging level yung Playing playing field. field. Yeah. Patas kasi ang nangyayari diyan sa fact checker, sila na lang. Actually nasa sa kanila yung pinakamaraming trolls. Kasi ganito, may mga red flags naman eh. Halimbawa tayo, kita yung muka, broadcaster tayo sa SMNI, anchor tayo sa SMNI, bakit tayo naka-shadow ban? Samantalang yung mga walang muka, dyan sa Facebook, dyan, yan medyo nakakatakot na yan. Dapat yan ang talagang inaawat. Actually, hindi lang sa Facebook, including sa YouTube. May mga muka ay walang muka or AI o kaya nakatakip ang muka. Yan kasi yung posibleng gumawa ng fake news. Tayo, kung sakali mag-fake news, huwag niyong awatin kami at i-shadow ban, idemanda nyo. May paraan naman dahil may mukha kami. Yung mga trolls, pag chinek mo yan, sila-sila. Ang nangyayari dito, yun ang ano dyan, sinong magpupulis dun sa mga pulis, parang ganon. Ang problema, sila-sila ay bantay sa lakay. Kaya hindi na nagiging patas. Tingnan nyo yung ginagawa sa mga members ng KOJC sa SMNI. Sa atin, tayo naka-shadow ban. Ako, di ba? Ngayon ko lang in-explain ni Jay Guevara yung nangyayari ngayon dyan. Ganyan pala talaga yan dahil pagtutulungan. Dahil inamin naman, kahit si Marcos, inamin niya, may mga trolls sila, di ba? Babayaran na lang nila. Tapos, para manahimik tayo. Kasi kung ginagawa nga at plano nga gawin ni Barbers na patahimikin tayo, ganun din dyan sa Facebook. Kaya nga ako, hininto ko na yung pagla-live ko dyan sa Facebook eh. Kasi walang nangyayari sa totoo lang. But this time, baka naman, maging patas. Dahil tayo alam mo, lumaki ako sa ang inabot ko, yung tatay, diktador talaga eh. And nangyayari ngayon, ginagaya din ng anak. Ano pa yung tatay, diktador, yung anak, diktador din. Totoo Diba? yan. So At, talagang maganda. hindi ka papayagang makapagsalita. Buti naabutan ni Coach Oli yung pagka-diktador no? So, Kasi sa atin, siya lang ang nakaabot sa Marcelo. Siya lang talaga ang palagay ko, baka nakibaka pa yan. Kasi ako wala na, hindi ko na inaabot yan. Ako rin. Ang inabot ko na yung kay Erap na eh. Erap. Ay, wow, Erap. Kaya yun, mabuti na lang talaga, meron tayong Coach Oli na inabutan yung mga... Gagabay sa atin at makakapagkwento kung anong nangyari. Oo, Noong tama. 19 kopong-kopong. But speaking of, etong sinasabi ni Jay Guevara, partners, na maraming mawawalan ng trabaho. Nako! Nako po, eto na. Maraming nawawalan ng trabaho, maraming aasa na naman dyan sa AKAP. Delikado yan. Lalong madadagdagan siguro pondo ng akap Oo, nito. sigurado yan. Madaming mag-aasa na naman sa AKAP. Master Judea. May balita tayo dyan. Siyempre, ito, nakakuha ng exemption mula sa COMELEC ang 28 programa ng DSWD para sa election spending ban. Kabilang sa mga na-exempt ay ang kontrobersyal na ayuda para sa Kaposang Kita Program o AKAP. Mahigpit naman ang utos ng COMELEC, dapat walang kandidato o politiko sa pamamahagi ng anumang ayuda sa ilalim ng kanilang programa. Narito ang balita ni Margot Gonzales. Aprobado na sa Commission on Elections sa COMELEC ang hirit na exemption ng DSWD mula sa election spending ban. 28 na programa ng ehensya ang nakakuha ng exemption. Kabilang na dito ang controversial na ayuda para sa Kapusang Kita Program o AKAP na may exempted amount na halos 700 milyong piso. Kasama rin sa na-exempt ay ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps
at ang Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS na may exempted amount naman na mahigit 7.5 billion pesos. Pati sa Omnibus Election Code, bawal ang paggasto ng pondo para sa social services 45 araw bago ang regular na eleksyon. Ang mga ehensya ng gobyerno kailangan daw makakuha ng certification of exemption para makapagpatuloy ang kanilang programa sa kabila ng spending ban, gaya ng nakasulat sa COMELEC Resolution 11060. Pero mahigpit ang utos ni COMELEC Chairman Attorney George Garcia sa DSWD kasunod ang naigawad nilang exemption. Dapat walang mga kandidato at politiko sa oras ng pamamahagi ng kahit anong uri ng ayuda. Dapat makapagbigay ito sa COMELEC ng kopya ng kanilang guidelines sa distribution ng ayuda at dapat daw nilang masusunod ang mga nakasulat sa guidelines. Ayon ng COMELEC na maiimpluwensyahan ang idadaos na halalan sa May 12. Ang guidelines para sa pamamahagi ng ayuda sa ilalim ng AKAP mailalabas daw sa buwang ito ayon sa Department of Budget and Management. I think merong isang provision na dun sa draft na nakita ko na bawal maglagay ng mga tarpaulin, muka at stickers, t-shirt ng mga politiko pag namimigay ka ng cash assistance. Ang ilang taga-Manila naniniwala namang dapat lang talagang walang epal na mga kandidato kung tatanggap sila ng ayuda mula sa gobyerno. Ito ay pera ng bayan, kaban ng bayan, tax, no? So, lalong-lalo na eleksyon ngayon, dapat ang tao ay hindi nagkakaroon ng pamumulitika sa oras na to, no? May mga politika po kasi na, syempre, sa harap lang ng camera magaling. Pero pag wala na pong camera, syempre, doon na yung nalalabas yung tunay na kulay nila, ganyan-ganyan. Nagpapabangol lang sila ng pangalan dahil nga po, pa-election na. It's election season, so I think a lot of politicians will try to take advantage of it. So the prohibition is fine, I think, because a lot of them makiki-ride lang sila dun sa benefit when in fact that's been disbursed na from the funds of the government from before. So para lang siguro fair to everyone, di ba? Para sa Diyos at Pilipinas Kumahal, Margaret Gonzalez, SMNI News. Alam nyo mga partners, bagamat yung budget na yan ay dapat ma-disburse ngayong 2025, dapat kasi talaga since election season, hindi muna talaga dapat i-release ito eh. Kasi kung matatandaan ninyo, isa ito sa reklamo ni yung dating tumakbong kalaban ni Hani Lacuna sa pagka-mayor sa Maynila. Si Lopez. Yan. Nireklamo niya si Hani Lacuna dati dahil nagbigay ng ayuda para sa mga senior citizen noong panahon ng kampanya. At dinimanda niya si Hani Lacuna noon. At sinasabi nga niya na ano ito, pag vote buying ito. O hindi ba? So para sa akin, unang-una sa lahat, hindi ito yung season or yung pagkakataon para ibigay yan. Pwede naman siguro ibigay yan after May. After election. After elections. Kasi napaso na tayo dyan sa mga laso na pangako na yan. Yes. Ang dami-daming laso na pangako. Kahit naman itong COMELEC, may mga laso na pangako yan. Ang daming nagva-violate na mga politiko sa tuwing eleksyon. Hindi naman natin nakikita na nasa-sanction na itong mga to. Hindi ba? So ngayon, ibibigyan nila tayo ng pangako na naman na walang politiko ang pwedeng magbigay ng AKAP at AICS, yun ang sinasabi nila. Pero sa interview, mga partner ni Congressman Salceda ng Bicol, inamin niya doon na nagpapamudmod itong Speaker of the House. At alam din naman natin, nakikita naman natin, nung nasa Davao tayo, mga partner, bumagyo rito sa Maynila, pero doon sila namigay ng ayuda. At nandoon ilan daang congressman. Yung nandoon habang nagbibigay sila or nagpapamudmod sila ng ayuda. So anong assurance ang natin? Sinasabi ba ng COMELEC dito na i-disqualify nila yung mga politiko na makikita nilang sasama dyan sa ayudahan na yan? Yun. Hindi ba? Coach Oli, anong opinion mo dyan sa AKAP ngayong mag-e-eleksyon? Bagong lahat. Jay Guevara, bagay sa'yo yung boses mong ganyang palang paus, no? Ang datingang pang-radyo eh. Rod Stewardess. Bias. No. Parang Ray Valera lang. Resberano. Resberano pala. Pang-radyo, pwede na sa ano yun? O parang Yung si radyo Kiko natin. Matching eh.
DCIR. Radyo natin Hello, dyan. mga bata. DCIR. Oh, DCIR. Oo. Oo, pero itong payo ko lang sa mga botante. Basta ipolitiko, huwag nyo nang iboto. Kasi malaki ang chance niyan, magnanakaw lang yan, or trapong-trapo. Traditional politician na magnanakaw, tapos o kaya gagamit ng pondo ng bayan, tapos ipamimigay kunwari, eepal sila. Ano na yan eh. Dapat mga Pilipino matuto na doon tumingin doon sa mga red flags. At isa sa pagdating sa botante, sa botohan, red flag na po yung nagbibigay ng ayuda na nandoon yung pagkalaki-laki niyang pangalan. Sabi nga ni PRRD, hindi naman nila pera yan, kunin ninyo, pero huwag na kayong umepal dyan. Kasi hindi naman nila pera yan, hindi nyo pera yan eh. Correct. Kaya tuloy naniniwala ako kay BP Sara na ito, ang number 1 epal dyan, itong si Tambaluslos. Dahil sinabi niya na yan eh, ito si Tambaluslos, hindi talaga nito kayang manalo. Unless, bibili niya yung yan na nga yun eh, yan na yung ayuda. That's vote buying. Kaya yung siguro, ang naniniwala lang sa kanila na hindi gagamitin ito sa as vote buying, itong kanilang mga trolls. Pero kung ikaw ay nasa matinong kaisipan, hindi ko nga ba alam kung yung iba, may mga ibang vlogger na napunta dyan hindi ko maintindihan anong napasok sa isip nila. Baka nabigyan din sila ng ayuda. But definitely, ilabas po natin. At siguro maglalabas po tayo ng listahan na itong mga mahihilig magbigay ng ayuda. Yan po ay pagsisimulan ng korupsyon. Napaka-imposibleng hindi magamit yan sa korupsyon. Kasi nga, pag hindi mo ginamit ang isang bagay sa dapat niyang paggamitan, corruption po yan. Bawal po yun. Diba? So, para sa akin, walang tayo na lang ang bansa nang nakaasa sa ayuda. At hinahayaan tayo ng politiko, ginagamit ng politiko yan para gawin tayong tanga at sunod-sunuran sa kanila. In fairness naman sa COMELEC, Coach Oli, kasi hindi naman kayang pigilan ng COMELEC actually yung pagbibigay nitong mga ayuda na ito Kaya siguro nagbigay na lang sila ng strict na guidelines kung ano yung mga bawal, ano yung mga dapat at mga hindi dapat patungkol sa pagbibigay nito. At dapat talaga ang COMELEC magmasid talaga dito. Ko lang, maisingit ko lang, pasensya na. Go. Yung COMELEC ba, meron ba silang kayang pagbawalan? Palagay ko naman. Hindi, tsaka Coach Oli, medyo delikado kasi ang COMELEC, may kapangyarihan yan na i-disqualify ka. Oo. So I believe if COMELEC will just adhere doon sa constitutional mandate nila, dapat dapat bantayan talaga nila ito at hindi pumayag na magamit itong pag-aayuda na ito para sa vote buying. Yun lang naman ang ating concern. Master Judea. Ayun, no. So para sa akin naman, mga partners, no, hindi po ako naniniwala dyan Kasi alam natin na makapangyarihan itong COMELEC. Pero sa tinagal-tagal na panahon na napakarami ng bumibili ng boto, lantaran, may ebidensya, lahat, wala naman itong nasasanctionan Wala namang napaparusahan ng COMELEC. So, dito hindi ako naniniwala dito na kaya nilang pagbawalan o kaya nilang mabantayan na bawal ang politiko na mga siwa dyan sa AKAP. Well, in fact, may sinend ako doon sa message ito, nananawagan ng mga beneficiaries. Pero ang nakalagay dito, makikipag-coordinate kayo or i-assist kayo ni Ma'am Jessa Bitor, GIP of Tingog Party List. So, ngayon pa nga lang hindi na nasusunod Di ba? So, alam naman natin na ang Tingog Party List ay isa yan na party list. So, kung pinagbabawalan nyo yung mga politiko na makialam sa AKAP, bakit ito? Nakakalusot ito. O ngayon dapat i-disqualify nyo yan.
Oo. Kasi, ayan malinaw na malinaw. Bawal na bawal yung ginagawa nila. Eh, bakit makikipag-coordinate sa tingog party list, sa kawani? Yan na nga sinasabi ko eh. Wala kasing malinaw na bawal ang guidelines. Bawal ang mga politiko. Pero yung mga alalay ng politiko, pwede. Hindi, may guidelines eh. Meron ng pagbabawal eh. Alam din naman nila na bawal eh. Ang problema, walang pangil. Iyan. Oo, kung Yan ang sinasabi sana, natin. kung sabihin na, disqualified na kayo agad. O kaya, na kayo, hindi na kayo pwedeng tumakbo. Dapat ganun. Dapat ganun eh. Pero wala Wala tayong nakikita eh. Di katulad nito. Hindi ko naman sa binibigyan ng kahulugan. Yung picture na nakita natin, kasama si Comelec Chairman, kasama si Bongbong Marcos, si Lisa Araneta Marcos. Hindi naman natin binibigyan yun. Pero sa tingin ko lang, kulang lang sa pangil. Ang gusto namin makita, yung may nasasampulan. Kaya halimbawa, namimili ng boto, yung mga ganito, pinagbabawalan nyo na nga, ginagawa pa rin. Gumawa kayo ng paraan para masanksyonan, masampulan, para sa ganun, hindi na pamarisan ng iba. Ganun lang po sa Kaya lang, ang problema natin dito, Master Judea, sino ba ang may hawak ng budget ng Comelec? Yun ang problema. Doon tayo nagkagulo. Oo, kasi pwedeng sa susunod na taon, nyari ka sa akin. Tanggal Diba? ka dyan, papalitan ka na, Hindi, papalitan papalitan na kita. siya. Oo. Babawasan yung mga budgets Correct. nila. Yun ang pinakamasaklap doon. Kasi sila nga ang may power of the purse eh. Correct. Jay Guevara, anong iyong opinion? Alam nyo, natatandaan Mike. ko yung sinabi ni sinabi ni PRRD na ang Pilipino, pag hindi mo dinala, hindi matututo. No? So, bakit kaya ayaw gawin ng Comelec yun? Kasi kung sa kapangyarihan, meron sila na gawin nila yon sa mga politiko na wag mag-vote buying. Kasi kung tayo nga, na mga normal lang na Pilipino, nalalaman at nakakarating sa atin yung mga vote buying na yan, sila sa kanila pa kaya? Diba? Posibleng hindi nila nalalaman yun. Kasi kung ang maririnig lang natin sa Comelec, kung puro dapat ganito gawin nyo, puro dapat ganito ganyan, walang mangyayari niyan. Kung may mga katulad ngayon, saktong-sakto, at talagang pinamumukha sa inyo na malapit na yung eleksyon, ngayon sila namumudmud ng pera, ng ayuda. Kung ngayon pa lang, dalain nyo na. Kaso nga lang, yun nga, sinabi ni Boss Dada, sino ba ang nag-awak ng pondo? Baka yun nga yung baka lang baka yun ang nag-aano sa kanila, naghahatak pa atras na para hindi nila dalain yung mga politikong gumagawa ng ganyan. Baka yun yung kasi noon pa man sa lahat naman ng mga politiko ngayon, talagang panakot yung pondo Si VP Sara nga lang talaga yung hindi natakot, hindi natinag na kahit gipitin sa pondo, tuloy pa rin. Sana lahat ng mga nasa kawani ng gobyerno maging ganyan yung mindset, yung hindi porket tatanggalan ka ng pondo, babawasan ka ng pondo, parang hindi mo nagagawin yung sinumpaan mong tungkulin na dapat ginagawa mo. Pero ang maganda na ito, mga partners, manawagan tayo sa mga Pilipino. Yun. Manawagan tayo na since mayroong pronouncement ang Comelec, yung mga tatanggap ng mga AKAP, AIX, TUPAD at kung ano-ano pa man, may mga cellphone naman siguro kayo. Kapag may nakita kayo na mga umiepal na mga politiko dyan, sila nag-aabot. Videohan ninyo, isend nyo sa amin. Yan. Kami ang magpaparating sa Comelec at bebembangin natin, talagang kakalampagin natin ng Comelec. Hindi tayo ihinto hanggat wala silang ginagawang aksyon sa mga ganitong klase ng mga sitwasyon. Kasi, syempre, yung mga media, gagawin lang naman nila dyan. Hindi lang naman nila yan kukuhanan ng mga videos. Diba? Magre-report. Yung iba nga, mga ganyang ayudahan, hindi naman talaga na nire-report. Yes. Kasi alam naman nila na bawal naman talaga na nandoon yung mga politiko na namimigay ng mga pera na yan. Kasi hindi naman kanila yan. Pera ng taong bayan yan. Pera yan ng DSWD supposedly para ipamigay sa taong bayan. So, kung meron kayong makikitang mga politiko na umiepal, umaali-aligid dyan, nakikipag-photo ops dyan,
videohan ninyo, isa Titikan nyo sa nyo. Banateros, tapos tayo ang magpapakalat ng mga videos na yan para mapahiya ang mga buwisit na yan. Tama yan, mga partners, no? Para hindi na tayo lilembot-lembot. Dapat pag may nakita tayong mali, banatan agad natin. Kasi hindi aasensyo ang bansang Pilipinas kung di tayo magsasalita tayo natin, yung mga ginagawa natin na hindi na mananahimik, katulad ng mga ginagawa natin sa mga nagdaang taon. Wala. Gusto natin gumanda ang buhay natin, gusto natin gumanda ang Pilipinas, magtulungan tayo. Magtulungan po tayo. Pero may dugtong ko lang Yan yung mahirap sa ugali ng Pilipino. Yung mga ganyan na parang isusumbong nila, yung mga politiko na nagbo-vote buying, yung gumagawa ng ganyan. Minsan kasi, pag nakita ng Pilipino na may pera ng hawak yung isang politiko, nasisilaw na sila Hindi, pwede naman tanggapin Pwede naman tanggapin. Pero kaso, sumbong nila. minsan, tatanggapin na nga lang dahil alam na, total, pera natin yun Natural na tanggapin natin yun. Pero, huwag nyo sanang itolerate. Yan. Huwag nyo sanang konsintihin na porket binigyan kayo ng Hindi, we're pera. talking about vote buying, ha? Oo. Hindi itong akap, yung vote buying. Vote yung buying, sinasabi mo, ha? Hindi yung akap. Baka ma-misinterpret nyo. No? So, dapat hindi nyo tinotolerate yung mga ganyang gawain tama. ng mga politiko. Sige, tanggapin nyo yung pera, walang problema dun. Pero, yung boto mo, huwag mong hayaan na malagay sa number 7. Ay, hindi. Lucky 7. Lucky 7 yan Hindi, ito pala. Ito, nakita ko kasi yung picture Natatandaan niyo sinabi ni Magalong. Yung 777. 777. Tuwang-tuwa pa yun. Bakit lahat ng congressman, lahat ng dilata may 7? Siyempre, may lucky 7 sila 7 million. So, a total of 21 million sa isang... 777. Baka kaya lucky 7 Kaya nga, lucky 7 Sardinas yun. ni Migs doon sa... Hindi lang si Migs, marami sila. Puro lucky Lahat 7. sila. May mga lucky 7 sila na Oo. Tsaka dilata. maganda, pagka tinanggap mo daw yun, para ka na nadilaan sa mukha. Ay, ni Migs. Actually, meron kang meron kang Pero, gusto idagdag. Sa mga dilaan, siguro sa ito. Kasi pagka sa Padilla, Pero ito mga partners pagka tiningnan natin talaga yung problema natin sa politika, napakalalim na talaga. I consider it, kumbaga sa sakit, ito'y cancer na. No? Kailangan talaga natin dito, milagro. Yang problema sa akap, problema sa mga politiko, talagang grabe na ang problema natin. We have to admit it. Kaya nga, sa sobrang laki ng problema natin sa politika, we need a strong leader. Kailangan talaga, tama yan, dapat may nasasampulan dyan. Kasi magpapaikot-ikot tayo ng istorya dito, pero pag walang nasasampulan, magpapaulit-ulit lang yan. Kaya nga pansinin nyo, ako naniniwala ako, dalawa lang ang solusyon dyan. Yung leader na nagbibigay ng sample o yung leader na makajos. Una, tingnan po natin ang Davao. Bakit walang adik sa Davao? Kasi may nasasampulan yung leader, talagang totoong leader, hindi yung susugpuin ko ang mga adik dito sa ating lugar. Siya mismo adik. Yun lang. Kaya walang nangyayari. Diba? Walang nangyayari. Kaya pansinin nyo, ang dami nagsasabi, malinis dito, mababa ang crime rate dito, mababa ang crime rate dito, mababa ang drugs dito, mababa ang drugs dito. Pag naglakad ka dyan, problema ka. Magkakaproblema ka. Bakit? Kalatang adik Walang naniniwala. Diba? Ninoloko lang nila ang taong bayan. Subukan nyo, ikaw babae ka, maglakad ka sa Davao, alanganing oras. Safe ka. Bakit? Totoo yung sinasabi nilang walang adik. Yung pong kailangan. Hindi matatapos ang problema natin sa politika pagka walang nasasampulan na politiko. Dapat sampulan niyang politiko, kaya we need strong leaders. Kaya nga kailangan natin ng Duterte. Tingnan natin yung other side, yung sinasabi ko, yung kung hindi yung nagbibigay ng sample, yung isang makajos. Like Pastor Kibuloy, kasi ang dami ko rin nakausap na dati masamang tao, pero nung nakilala at napasok dito kay Pastor Kibuloy, umayos din ang buhay. Ano ibig sabihin?
milagro talaga kailangan natin dito sa Pilipinas. Hindi pwede yung lip service ng mga katulad ng mga politiko na sasalita-salita dito. But in the end, nafu-frustrate tayo. Bakit? Empty promises eh. Yes. Diba? Wala eh. Alam natin, tinan nyo, mag-e-eleksyon. Sa atin, expect nyo ba maayos? Ako, sa Laguna ako eh. Nako, pag nanalo Ang yung daming Coach ang Oli, daming pag nanalo yung gobernador sa Laguna na, eh. si Attorney Google, yari kayo. Oo, yari Hindi na nga ako uuwi. Dito na ako eh. Ayaw, natakot Di ba, ka. reality, mag-expect ba ako magbabago Laguna? No way. Huwag na tayo maglokohan. Di ba? San sa tingin natin, saan lang magbabago? Possibly Davao. Mag-aayos na, maayos pa. O, sa lugar ninyo, Maynila. aasa ba kayo? Ayos ang Maynila, sigurado. Maynila. Oo. Ayan, malaki pag-asa niya. Bakit? Strong leader si mananalo to si Isko. Ano lang tayo realidad lang. Isko is a very strong leader. Hindi ka pwedeng ampaw dito sa Pag ikaw ampaw, mukha kang pera, duwag ka, tapos ka dyan. Walang mangyayari. Wag na tayong umasa. Real talk lang po. Alam mo, bilib na bilib ako dito kay Coach Oli. Oo. Oo, kasi minsan, naglalakad kami nito, may nakita siyang Mike Lee shorts. Mike Liang shorts. Tiningnan ni Coach Oli. Tapos, Sabi ko, Coach Oli, ba't tinititigan mo ng Mike Lee shorts? Sabi niya kaya ako tinititigan, Boss Dada, kasi gusto kong sawayin. ayun. Ay, ba talaga to? Mali yun eh. Mali yung Mike Lee ang shorts. Sabi na, kailangan. Pangit. Decente. Idol, no? Oo, kaya idol ko Malamig talaga. kasi. Idol ko talaga si Coach Oli. Kasi akala ko bakit tinitingnan niya. Yung pala, hindi, Mike Lee shorts. Kukurutin ko sana eh. Kasi hindi maganda yan eh. Hindi mali, kasi malamig, tapos naka-shorts. Oo nga, Sabi kaya ko, nga si Coach Oli, bilib talaga ako Iba sa ka, kanya. iba ka talaga, Coach Oo, Oli. bilib iba ako ka. kay Coach Oli. Pero yan Hindi, ang pero isang Boss Dada, Boss Dada, papansinin mo dito. Sa mga liblib na lugar, may naglalakad, naka-shorts this oras ng walang gabi. nangyayari. Safe, di ba? Safe. Yan ba yung sinasabi nila Abalos na mababa ang crime Actually. rate? Sa atin, subukan mo yan, ganyan ang suot mo, this oras ng gabi. Coach O, Oli, sisipulan ka, Abot ka ng sigurado. bahay. Coach Oli, nandiyan ka pa sa Japan, di ba? Nandiyan ka pa. Mamaya, subukan mo mag-shorts na maigsi. Huwag lakad-lakad ka dyan. Patay ako Malamig. dyan. Di, pero maduktungan ko yung sinasabi ni Coach Oli. Ang problema sa Pilipinas pati, Coach, ang daming krimen, ninonormalize yung krimen. Ninonormalize, ginagawan ng justification yung mga maling ginagawa. Katulad dyan, yung pagdami ng droga. O anong sabi ng PNP chief? Yung iba kasi dyan, nag-overtime. Ginagamit ito. Kumbaga parang may economical use. May Itong value pa yung paggamit ng droga. Tapos meron pa isang tumatakbo na senador na pabalitang ng peke ng dokumento. Ang ginagawa tayo ngayon, dyan. nagpapaawa. At sinasabi na, oy, kasalanan ko ba kung hindi ako kayang pag-diaperin yung aking anak? Mahal ko yung aking anak, nag-TNT ako. Hindi ka nag-TNT, sir. Paano? TNT, Hindi ka tapos nag-TNT. nakapag ano ka? May dokumento ka eh. Nanloko ka para makakuha ka ng pasaporte mo at makinabang ka sa mga benepisyo ng isang Amerikano. Ang TNT, hindi nakapag-enlist? Hindi. Pag TNT ka, hindi ka, wala kang undocumented ka, hindi ka pwede mag-drive. Hindi, wala kang insurance. And all, wala talaga. Pero Tsaka Boss wala Lee, kang, hindi ka eligible sa mga halimbawa yung mga minimum wage dyan sa Amerika. O pwede ka nilang baratin kasi nga undocumented ka eh. Pero Boss Lee, believe ako dito sa emotional appeal na ginagawa niya. Talagang yung pinalalabas niya na talagang, ang sarili ko ako, aping-api ako, dapat ganito, sa akin kayong maniwala. Yun ang problema. Ang krimen dito sa Pilipinas, hinahanap ng justification. Sabi ko nga, kung ganyan tayo mga Pilipino at maniniwala tayo sa ganyang mga politiko, pumunta kayo sa kulungan. Lahat ng tao doon, inosente. Siyempre, ikaw ba naman aamin ka na? Di ba? Lahat ng tao doon, inosente. Pag tinanong mo, anong kasalanan mo, napagbintangan lang ako eh. Yan. Kaya ako nagnakaw kasi walang pagkain yung pamilya ko. Yun. Pero ang krimen is krimen. Pag lumabag ka sa batas, plain and simple. Huwag nating inormalize yung krimen na as if pag may maganda kang rason, hindi na krimen yun. Hindi po yun ganun. Yes, yun basta ang mali. Crime is a crime. At ito pa, nakakalungkot mga kapatid, mga partners. May nakita akong balita na yung gwardiya, binaril yung magnanakaw. Yung gwardiya pa yung kinulong,
Oh, katulad dyan sa mga polis natin. Oh, lumaban yung adik, napatay niya. O sino Pulis pa, kinulong. Pulis pa may kasalanan. So, ibig sabihin doon, gusto ko lang ikwento yon kasi bakit pa tayo nag-hire ng gwardiya kung hindi naman natin babantayan o isa sa puso yung pagiging gwardiya? Kahit ako, kung makakita ako ng magdanakaw dyan, kung hindi ko mapigilan yan, ibabariling ko talaga yan, lalo na kung may dalang baril. Yun nga nakakalungkot kasi parang hindi na normal ang takbo ng Pilipinas ngayon. Speaking of crime, yan, may una nang natukoy ang DILG na mga lugar na posibleng isa ilalim bilang election hotspots ngayong paparating na midterm elections. Inaasahan namang isa sa pinal ang mga ito sa susunod na mga araw bagong opisyal na pagsisimula ng election campaign period. Narito ang balita ni Paul Montibon. Nasa gitna pa rin ang konsolidasyon ng mga otoridad bago ang opisyal na anunsyo sa mga deklaradong election hotspots ngayong paparating na midterm elections. Kinumpirma ng Department of Interior and Local Government o DILG ang 38 lugar sa bansa na posibleng isailalim sa election hotspots sa gitna ng papalapit ng midterm elections ngayong Mayo. 27 mula sa 38 ay mula sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM, habang ang iba naman ay matatagpuan sa iba't ibang bahagi ng Luzon at Visayas. Sa pulong balitaan ng PNP sa Campo Crame, nilinaw nila na isa sa ilalim pa sa revalidation ang listahan ng DILG sa tulong ng Joint Peace and Security Coordination Council. Oras nila na matapos ang assessment sa nasabing mga lugar, saka naman ito isusumite sa COMELEC Anbang bago naman ilabas ang opisyal na listahan ng mga lugar na ilalagay sa mga naaangkop na kategorya para sa mahigpit na monitoring at seguridad na rin ng publiko, mga botante at mismong mga politiko. Sa panig naman ng pulisya, mayroon naman na raw silang hawak na sariling listahan ng mga lugar na kailangang bantayan ngayong eleksyon. Gayunpaman, kailangan din itong pag-aralan ng iba pang security sector bago gumawa ng hakbang para dito, katuwang ang Armed Forces of the Philippines na miyembro rin ng JSCC. Sa ngayon, regular naman nila ang pakipag-ugnayan ng mga otoridad sa mga barangay upang mas madaling matukoy ang mga individual o grupo na maaaring maging dahilan ng gulo, lalo na sa panahon ng botohan. Nauna nang kinumpirma ng PNP ang kanilang pagmamanman sa 3 aktibong private armed groups sa bansa at 5 potential private armed groups na maaaring magamit ng mga politiko para sa abanse ng mga ito ngayong eleksyon. Pareho namang umaasa ang DILG, PNP at maging ang COMELEC at iba pa na security sectors na hindi magkakaroon ng karahasan ngayong halalan. Sa pagkipagtulungan na rin yan ng publiko para maisakatuparan ng hangad na payapang eleksyon ngayong taon. Mula dito sa Quezon City, para sa Diyos at sa Pilipinas, kumahal. Ako si Paul Montibon, SMNI News. Nako, dito malalaman mga partners kung sinungaling ba ito si Tory o hindi. Yan. Oo, kasi merong 38 na lugar na sinasabi nilang pwedeng maging election hotspot. Ibig sabihin, magulo sa mga lugar na ito. Eh, di ba sinabi nila, hindi naman daw totoong peaceful ang Davao. Sinasabi nila na magulo naman daw Davao, hindi kinokontrol lang daw yung mga nilalagbook na na mga reklamo. Mga crime. O, kapag dito sa 38 na lugar na to, hindi lumabas yung City of Davao. Eh, ibig ba sabihin nito, nagsisinungaling. Itong mga natin, magagaling nating matitikas nating mga PNP officers. Coach Oli, diyan ba sa inyo, sa lugar nyo, magulo ba ang election diyan? Dito sa amin sa Tokyo. Hindi diyan. Iba rin talaga siya. Doon sa Laguna. Ako hindi naman ako masyadong nakakabalita ng gulo dito, no. But magulo dahil may mga tulay na hindi natatapos. No, ewan ko ba yung mga congressman dito, pero yung gulo na sinasabi nyo na medyo may batayan o dahas, wala naman ewan ko doon sa area sa malayo sa amin kasi malaki naman po yung lugar ng Laguna. Baka posible, pero doon sa amin wala. Pero ito sinabi mo na malalaman natin kung sinungaling dito sabi nga ni Boss Dada, kung malalaman natin kung sinungaling si Tory o hindi dahil sa Davao. Ngayon, dahil sa sinabi mong yan, Boss Dada, palalabasin nila ang Davao, delikado. Para wag silang magmukhang sinungaling. Pero again, yan yung sinasabi natin, ang lalim ng problema ng bansa natin, di ba? Kailangan talaga dyan ng strong leader.
pati dyan sa lugar na merong magugulo. Bakit ang Davao, uulitin ko, ay dating magulo, patayan dyan, pasabog dyan, bomba rito, bomba dyan. Bakit maayos ngayon? Again, babalik tayo sa matinong leader. Kaya pag yung binoboto natin at dyan yung lugar nyo ay magulo pa rin, eh mag-isip-isip na kayo. Eh yan ba ay talagang totoong leader o lideran? Diba? Eh, dito lang tayo magiging bida sa panahon ng eleksyon. After ng eleksyon, basura na naman ang tingin sa atin ng mga politiko. Eh, kaya dapat gamitin natin yung power natin sa pagboto. Bumoto na tayo. Pag palpak yung ibinoto nyo at magulo pa yung lugar nyo, palagay ko, change na tayo. Sa amin kasi sa Ayala Alabang. Ay, wow. Yun. Okay naman kasi. Pero gusto ko malaman, Master Judea, pagdating sa mga gulo sa eleksyon, ano bang experience mo dito? At sa inyo bang probinsya and sa inyong lugar, dyan sa Cavite, ano bang bali-balita dyan? Diyan sa Cavite, unahin muna natin yung Cavite, no? Sa Cavite, talagang ang mga hari dyan, kung hindi mga Revilla, itong mga sila mga Rimulya. Sila po talagang mga binoboto dyan. Hindi ko alam kung bakit, pero siguro may nakikita sila na multo. Okay, May nakikita sila, nakaboto-boto. Pero bago lang kasi ako dyan sa Cavite. Pero ang ikukwento ko ngayon, yung sa Bicol, mas matindi talaga ang eleksyon sa probinsya. Lalo-lalo na. Ngayon, itong eleksyon ngayon... Sino congressman nyo sa Bicol? Ang congressman, marami congressman. May 1st district, 2nd district, 3rd district. Sa inyong distrito? Sa amin, si Salceda. Okay. Si Salceda. Si Salceda. Okay si Salceda. Kung tutuusin ako si Salceda. Tulad nga na sinasabi ko, mas magulo ang eleksyon sa probinsya. Pero itong eleksyon na ito, ngayon, hindi ka masyado nag-aalala kasi dito kasama yung mga barangay. Mas matindi ang patayan pagkasama ang barangay sa eleksyon. Doon mas matindi. Kasi ako, naranasan ko po na sumama sa mga kampanya-kampanya na yan, na sa harap ko binabaril ang isang kandidato. Harap namin, binabaril isang kandidato. Talaga namang nakakatakot. Pero masasanay ka na rin eh. Kasi kung laging nangyayari yung mga ganun parang baliwala doon sa mga pumapatay, syempre makikiano ka rin eh. Pero bakit? Sa tingin mo, bakit nagkakaroon ng mga ng karahasan tuwing eleksyon? Kapangyarihan, partner. Kapangyarihan. Kasi hindi ko na babanggitin. Sa kapangyarihan. Hindi ko na babanggitin. Doon sa lugar namin mismo kung saan ako lumaki, may ang politiko doon ay parang iisa lagi ang nananalo. Dahil dati, basta may namamatay lagi. Every election may namamatay. Kung susubukan mo hindi ko naman sinasabi na sila ang may gawa. Pag susubukan mo na lumaban doon sa kandidato na yon, mamamatay ka. Pero hindi ko sinasabi na sila ang pumapatay, Ganun po. Kaya ako mulat ako sa ganito Ang eleksyon, katulad nito na hindi kasama yung mga barangay, nakakatakot mga partners diyan sa bandang Mindanao. Doon sa mga malalayong lugar sa Mindanao dahil doon nga, noong nakaraang 2 taon na 3 taon, may nabalitaan tayo ng mga piniraratrat na gobernur, niraratrat ng mga congressman. So far, doon sa lugar namin, wala namang ganon. Mas matindi talaga yung kapitan. Pagkapitan, talagang sila nagbabardagulan, nagbabarilan. Tsaka minsan mayor. Oo. Doon karamihan. Kaya, pero sana mawala na ito Mawala na ito. Pero mawawala lang ito pag naglagay tayo ng matitino na mga kandidato or mga politiko sa pwesto, no? Kasi pag mga matitino na ang nandyan, syempre, alangan naman gumawa pa ng kalokohan yung hindi matino, mahihiya yan dun sa mga matino. Kung mayroon pa sila natitirang hiya. Pero, mas maraming matino na mapipili natin, mailuluklok natin, mas malaki ang tsansa natin na maging maayos ang eleksyon at kabuhayan ng bawat Pilipino at ng ating bansang Pilipinas. Jay Guevara, sa inyo namang lugar, sa Rizal at saka dyan sa Taguig. Sa Minnesota, di mo Sa tatanungin? Minnesota. Sa Minnesota. Okay. Hindi wag sa Minnesota kasi yung yung passport mo baka yung mga dokumento mo sa passport mo sa Minnesota. Okay baka, na. Totoo yan. Hindi yan Hindi Pang-Inter Island na yung passport. Ang international na to. sige, sa Minnesota. Sa Minnesota Taguig, kamusta naman ang diyan? Minnesota, Taguig. Hindi, sa Taguig election. naman, syempre, pa rin yan Mababanggit ko pa. Yari yan. Syempre, pa rin yan
Tawag dito, may ano pa rin yan, Tatak Duterte pa rin ng Taguig. Kung matatandaan nyo. Di ba? So, ngayon, Maayos. at saka maayos ang Taguig. Maganda ang ano. Yung nga lang, hindi talaga may iwasan yung may mga adik. Lalo't sa panahon ngayon, nagmura ang shabu. Oy, yan na. Kaya talagang, pero ito, ayoko naman sanang mangyari to. Pero ito yung ano pero ito yung totoo. Na ako, sa tingin ko, yung darating na eleksyon, ito na ata ang magiging mas magulo. Huwag naman sana mangyari, no? Hindi ko rin to ginusto, pero ito yung nakikita kong ano na parang mas magulo yung mangyayaring eleksyon ngayon. Bakit? Una-una, ang daming sa kahirapan, ang daming hirap na tao. Pangalawa, talamak ang droga. Pangatlo, mura ang droga. Kadalasan, nakakagawa ng isang krimen yung mga tao dahil sa droga. Lango sa droga. Lango sa droga. Diba? So ngayon, kung nung mga panahon nga na halos na jeta or nawala na yung droga, may nangyayaring gulo bawat eleksyon. Paano pa kaya ngayon na halos parang mas mura pa yung droga kaysa sa bigas? Diba? Dito sa Pilipinas. Kaya talaga, nakikita ko rito, may ano may baka mas magulo itong mangyayaring mga eleksyon ngayong taon na to. Tsaka ngayon, yung mga gumagawa ng krimen, pag panahon ng eleksyon, wala nang takot. Ikaw ba naman laging parang binabaso. Ikaw, yung polis nga nabaril yung adik. Yung polis pa nakulong. Yung gwardya, nabaril yung magnanakaw. Yung gwardya pa nakulong. So ano pa, 'di ba? Mas lalong lalakas ang loob ng mga kriminal ngayon. Dahil nga walang kwenta yung administrasyon natin. Yun. Sa pool. Oo. But anyway, mga kapatid, no? At dugtungan ko lang hindi lang droga nagmumura ngayon, Kasi base sa ating pagre-research o sa ating kaalaman, yung HIV, mga partners. Nagmumura? Hindi, yung HIV lumalala sa Pilipinas ngayon. So ibig sabihin lang dyan, mura ang droga, mura din ang kifi kaysa sa grocery. Kasi lumadami yung nagkaka-HIV. So mag-iingat po kayo dyan sa mga medyo makakatikati. Medyo tigilan mo muna. Baka malaglag yung pututoy mo. Ikaw bahala ka, no? Pero Pambihira. pag-uusapan pa natin yan mamaya, no? Para samantala, mag-break po muna tayo. Huwag po kayong aalis at magbabalik po ang programang Banateros. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. At nagbabalik ang Banateros sa SMN. Napakagandang balita, napakasarap sa pakiramdam na meron tayong mga ganitong ibinabalita. Ito yung sinasabi natin na maganda kay Pastor Apollo Kibuloy. Consistency. Consistent siya Ginagawa niya na to noon pa. At hanggang ngayon, ginagawa niya pa rin. And ito pong mga ganitong pagkilos ay weekly. Ginagawa po ito ng SMNI at ng KOJC at ng mga volunteers. Yan yung lagi nating sinasabi, mga bossing, na pag sabi siguro nila, hindi siguro, ba't lagi kayong balita ng ganyan? Well, pagka magandang balita, kailangan hindi talaga natin tinitigilan. Yes. Kailangan lalabanan natin yung kasamaan ng magandang balita. Totoo. Sabi ko nga yung mga good news, habang dito sa Pilipinas, mga partner, mga bossing, kaliwat kanan yung pagnanakaw, kaliwat kanan yung mga pagnanakaw sa bayan. Ito ang maganda kay Pastor Apollo Kibuloy. Very consistent siya. Hindi humihinto yung mga magnanakaw sa Pilipinas, hindi rin humihinto si Pastor Apollo Kibuloy sa paggawa ng mabuti para sa bayang Pilipinas. Hindi pa man siya nananalo, noon pa man nagsisimula pa lang ang kanyang kongregasyon, ginagawa na nila to.
Ito yung mga resibo na hindi natin kayang i-deny. Kaya nga talagang galit na galit at gigil na gigil Etong mga kawatan sa gobyerno dahil alam nila na kapag ka nakapasok etong mga mabubuting tao, tapos na maliligayang araw ninyo. Coach Oli, final message. Final message, itong kay Pastor Kibuloy, talagang game changer ito si Pastor Kibuloy. Sabi ko nga kanina, napaka-importante ng isang leader. Yan talaga ang pagmalaki ang problema, napakalaking partisipasyon ng isang leader. Sabi ko, di ba, kay PRRD may Davao siya. Si Pastor Kibuloy may kay OJC. Nakita nyo naman, ha? Talagang dati niya nang ginagawa, napakalinis, tinutuloy lang. And ito, weekly na ngayon yung pagtatanim, paglilinis ng basura, at tayo po'y na-witness ko yan. Nakakasama po ako dyan. Talagang yung mga members, talagang ginagawa, kasi hindi lang po ito ginagawa. Yung makikita ko na masaya silang ginagawa nila, yun ang isang importante ron Ibig ko sabihin, yung bunga, andyan dyan. Nakikita kung gaano po talagang kahusay na leader po itong si Pastor Kibuloy. Gaya sabi ko, game changer. At itong kanyang pinaggagawa na ito, hindi lang to na-witness din natin mga partners na siya ay nagbibigay ng maraming mga regalo at sa mga bata, nagpapaaral ng madami. Ika nga cheerful giver. Yeah. Isipin mo kasi yun ang importante, masaya ka na nagbibigay. Hindi yung galing sa pera ng taong bayan, sa ayuda, ito talagang nagbibigay. Hindi pa man politiko, ginagawa na. Consistent, tama ka Boss Dada, consistent ka dyan. Kaya, alam mo, huwag na sana natin palagpasin nitong si Pastor Kibuloy na nang mabago naman. Mabago naman ang ating bansa. Sayang yung pagkakataon na hinahain sa atin, no? Mahirap yung ginagawa ni Pastor Kibuloy na matagal niya nang nagawa at ito'y meron pa siya mga katulong na mga taga kay OJC. Paano mapapaunlad itong ating bansang Pilipinas? Again, this is a turnkey system. Napakadali sa kanila gawin. Diba? Para sa isang politiko, talagang mapapahiya sila sa ginagawa ngayon nitong 131 Nation. Dahil mahirap ito gawin. Hindi yan basta-basta. Hindi po biro yan kasi buong Pilipinas, weekly, ang hirap pong gawin yan. Pero pag tiningnan mo, magastos, mahirap. Pag tiningnan mo kila Pastor Kibuloy sa KOJC, parang basic Basic. Bakit? Again, dati na nasa sistema na nila. Yes. Dati na ginagawa. So, ano na lang natin? I mean, susuportahan na lang natin. I-adapt na lang natin kasi anong nangyayari sa bansang Pilipinas? Sabi nga ni Jake Guevara kanina, mura shabu. Mahal ang kamatis. Saka nakakita ng ganyan. Maligtad. NPA, pinakukulong general. Pulis, mas gusto pa nilang mamatay yung pulis kaysa dun sa adik. Sinong ipinagtatanggol nila? Yung adik, yung pulis, anong gagawin? Imbestigahan sa kamera. Diba? Kabaliktaran paano tayo babawi? Paano tayo babangon sa ganitong klaseng sistema na baon na tayo? Ang problema talaga natin yung sistema. Baon tayo. We need strong leaders like Pastor Kibuloy na meron ng ebidensya. Yep. I-apply na lang, partners. Okay. Master Judea. Alright, so ito, dire-diretso yung paglilinis, dire-diretso ang pagtatanim ng puno. Alam niyo itong si Pastor Apollo C. Kibuloy, hitik na hitik talaga sa bunga, no? Kung tutusin, nasa kanya na po ang lahat-lahat. Yung karanasan, talino, abilidad, pagmamahal sa kapwa, pagmamahal sa bayan, anything that anyone can dream of, na kay pastor na. So, ibig sabihin, kung na kay pastor na lahat, wala na siyang aambisyonin pa. Ang meron si pastor ngayon ay vision. Vision para mapaganda ang kalagayan ng ating bansa. Yun ang meron si pastor ngayon.
Kaya nga ako, sabi ko sa sarili ko dispalinghadong utak na lang ang hindi boboto sa katulad ng isang Pastor Apollo C. Quiboloy. Ang kagandahan dito kay Pastor, kayang-kaya niyang balansihin Spiritual, personal, or social man. Political or personal, kayang-kaya niya. Bilang isang pastor, ito ang magiging pamantayan niya na gagawin sa pamumuno. Kaya, katulad ng sinabi ng aking mga kapatid, it's now or never. Huwag na po nating pakakawalan ito. Dahil kapag may takot ka sa Diyos, malabo na makagawa ka na isang bagay na ikakapahamak ng bayan mo, ikakapahamak ng kapwa mo. Si Pastor Quiboloy ay isang pastor. So, I'm sure na ang lahat ng gagawin niya ay naaayon sa Diyos, sa salita ng Diyos, at naaayon sa salita ng ating batas ng Pilipinas. Yan lang po. Jay Guevara. Yan ang senador ko. Yun. To. Yan. Oh. Ito ang senador namin. Hindi dinadaan sa ayuda, Yan. sa pera, yung para kabiliban siya ng taong bayan. Yan. At eto yung senador ko, may gawa. Yan ang May senador ebidensya. Hindi ka uutuin, hindi nagpapaawa-epek, katulad ng ibang senador dyan. Yan. Puro paawa-epek, puro ayuda, puro pera ang gustong ipamudmod sa taong bayan para iboto sila. Yan ang senador ko, kaya tayo, huwag na nating palagpasin to. Ito ang kailangan ng bayan natin. Hindi katulad na ibang mga senador dyan, puro ayuda, puro drama. Dapat may gawa din. Iyon, Palakpakan natin si Jay Guevara. Iba ka talaga, Jay Guevara. Oo, siyempre, anong number niya? Number 52? 52. Number 52 Ayan. sa number 52 sa balota. Pastor Apollo Quiboloy. Ayan, yan Basta, lang nag-iisang Pastor Apollo Quiboloy. Yeah, tatag lang. Oo, tatag lang. Ayan. At syempre, kulang na naman ang ating mga oras, Ayan, mga partners. Yan, kulang. kita po tayo ulit, mga banateros, dito lang sa SMNI. Pag tama, palakpakan, pag mali, banatan. Ako po si Boss Dada. Ako naman po, si Master Judea. At ako naman po, si Jay Guevara. At ako naman po si Coach Oli. Para sa Diyos, sa Diyos at sa Pilipinas, nating mahal. Tenderene. Para sa Diyos at ang Pilipinas nating mahal. Kailangan yung tayuan yung prinsipyo. Kailangan nandudong ka lagi sa tama. Para ito sa mga tunay na lalaban para sa bayan. Pagkamali, banatan. Pero pag tama naman, palakpakan natin. Yan ang banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Yan ang banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang banateros, boses ng ordinaryong